Secretary Catlac, you're saying na dapat hindi magbabayad yung seaman. Sino mo dapat magbabayad ng PME? Now, ano pangalan mo? PME? Ano pangalan? Seaman? Saan? Saan? Okay, Super Care Medical. Have you heard of that? Clinic. Okay, para sa mga seafarer. Okay. Paki-imbestigahan po ito. Of course, dapat meron po kayong MOA. I would suggest na magkaroon kayo ng MOA sa DOH, na yung DOH bago sila mag-certify na yung clinic ay pwede na mag-operate para mag-check up para sa mga lalabas ng OFW, dapat may coordination muna sa inyo. Dapat meron din kayong say. Diba? Sige po, Mr. Para Senator. makapagbigay din kayo ng mga suggestion kung ano yung mga dapat ipa-check up sa mga OFWs natin. Nasaan yung pangalan? Yung pangalan, saan lugar pa yun? Ayan, Chair, Super Care Medical. Ayan na yun, Super Care Medical Services. Ayan. Now, ito yung sitwasyon. Napakamandurugas itong Super Care na ito. Magpapacheck, bukod sa mahal, kasi usually 1,000 to 1,200. Ito nagcha-charge ata up to 1,300. Ito yung modus operandi nitong itong OGAG na ito. First check up ng isang would-be seaman. Paglabas ng result, nagbayad. And paglabas ng result, sabi, another check-up for confirmatory. And then lalabas ulit yung result, so naka 1313, di ano na, 26. Ay, meron naman kami nakita. Confirmatory ulit. So, 39 na. Ganon kamandurugas ito. Yes po, titingnan namin, Mr. Chair. Sa pagka sa sea-based po, ay ang mga ship owners, meron niyang prescribed, tinatawag na parang medical protocols, kung ano yung specific na kailangan lang hanapin. Correct. So, madali pong ma-detect, Mr. Chair, whether excessive yung check-up. Kasi kung labis yan sa sinasabi ng ship owner na ito lang naman ang kailangan namin, excessive ka agad. So, halimbawa po, kung yung confirmatory na sinasabi ninyo ay hindi naman pala kailangan, then madali pong ma-spot kung ano yung excessive. Opo. Nasa dyan yung secretary. Opo. Na papalabasin na ops, meron kami nakita, pero we have to confirm. So you have to undergo another test. So he or she has to pay another 1,300. And then, pangalawang beses, ops, meron pa pala kami nakita. Sorry. Another confirmatory test. Another bayad na naman. So yun po, iwasan natin. Kaya sabi ko po sa inyo, although Yes. ang nag-regulate nito is DOH, pero dapat may say din po yung DFW. Mr. Chair, Kaya magkaroon kayo ng MOA. Yes, an MOA definitely would be helpful, Mr. Chair. We have what is called the HRH network, Health for Human Resources. HRH, Health for Human Resources Network. Nakikita po kami periodically with DOH and other relevant agencies such as the PRC, and then the private sector is also there. So, meron kaming venue to discuss all these matters. But tama po kayo, Mr. Senator, mas maganda, mas mapapagtibay namin kung may MOA, particularly on this matter. And we are deeply concerned about the matter yung sinabi niyo yung doble, triple pa ang check. Kasi ang mga ship owners, as far as they are concerned, basta na-deliver yung check-up required, yun na po yun para sa kanila. Thank you. Okay. Senator? Yeah. Yes, sir. Dr. Jeffrey Cortel Ramel, MD, sir. By the way, I'm not the president of the clinic, no, but I was actually, my name was drafted, and that's the reason why Super I'm here. Care? Yes po. Okay. But okay, regarding dito sa sinasabi natin na for confirmatory, no, dalawa lang naman po ang kino-confirm po natin dyan pag tayo nagsabi ng confirmatory. It's either drug test positive, drug test reactive yung crew member natin at first. Then the second one is kung reactive sa HIV, and those are the confirmatory. Pangatlo pala is pag reactive din yung TPHA natin or yung RPR natin. Now, when it comes to sa charging natin, no, I cannot defend our clinic
Kasi syempre hindi natin alam kung sino yung particular na crew member na yon. If it's kung tama ba yung claim niya na talagang charge sila ng 1.3 every time, and kung tama ba yung examination na sinabi niya na kine-claim niya na charge namin. There are sa charging natin, nasasabihin natin na we need to add some examination test. I will explain to you, Senator, na ang basic examination ng DOH comprise only of a few examination. Okay. Now, if a crew member or a patient tested to have a UTI during the initial examination, of course, we need to treat that. When you are being treated, how can we follow up or how can we know that the medication that was given to you is actually effective? Of course, we need to examine you again by asking you to repeat the examination. Is the examination free? Of course, it's not. Kasi ang mga reagents po natin is binabayaran po natin. Now, I understand the frustrations of the crew members that they are really mad na pabalik-balik sila. Siyempre, hindi sila taga Manila lahat. Then pangalawa, sila po ay may iba pa pong mga trainings, may mga visa, then nagpa-pile up po yung kanilang stress. And I understand na minsan, even if we give the instruction and also the explanation to the crew members, they don't understand it. Ang naalala lang nila is the inconvenience. And of course, kung sasabihin mo siguro no, na siguro walang puso ang clinic, why else would we expand our clinics and give them sort of parang mga convenience sa clinic kung hindi nagmamatter yung mga complaints ng mga crew members? We do. We are actually constantly monitoring the complaints of the crew members. Ang ano po namin dyan, of course, is sa understanding sa side nila na pag meron kaming sinabi that this is the rules and regulation, this is how we do the examination, I hope bubuksan din po nila ang kanilang mga isip na yun po ay kailangan. Kung pwede ko po bang sabihin yung ginawa kanina, yung sinabi nyo kanina na merong PEME pero nagkaroon ng cancer, now it's a problem. We are doing our best para hindi po magkaroon ng sakit ang crew members, ang seaman in particular, bago po natin pasakayin sa barko. Why? Ang mga crew members natin sa barko, they have limited access to medical examination and hospitals. Yun po yung ginagawa Okay. natin. No? So we make sure when they leave the clinic and they get deployed, that they are really fit. And pasensya na po kung nagdadagdag tayo ng examination. Kasi pag ikaw ang doktor, nakita mo ang pasyente na may problema Sir, I'm not a doctor, you're a doctor. So, hindi ko na kayo kukontrahin Yes, doon sa mga sinasabi niyong na dapat gamutin for confirmatory. I'm not gonna argue with you on that because you're the expert. You follow me? However, ang point ko, dapat yung confirmatory test package na yun kasama din doon sa 1.3. Halimbawa, minention mo yung UTI. So, nagpa-test tapos may UTI. Okay, so resetahan yung sima natin. Balik ka after na maubos mo yung gamot para check ka namin ulit. Kung meron ka pang UTI, wala. Libre na dapat yon. I think, Senator, pwede ko bang hingin ang ano ng DOH about it? Even the DOH. I do agree with you kasi doktor kayo eh. Apo. Hindi kita kukontrahin dyan, Doc. Yes po. So pag check up ninyo, ikaw nag-example ng UTI, then Yes po, yes po. let's use UTI as an example. So check up na lumabas sa blood test yun, di ba? Yes na, po. na may UTI ka. No, urine test po Oh, yun. excuse me, urine test yun, di ba? Okay, lumitaw sa result, sa 1.3 package yun, di ba? Sa PEME. So lumitaw na sa urine test result mo, meron kang UTI. So therefore, resetahan ka namin ng gamot para inumin mo para magamot yung UTI. And then you come back after a few days, pag naubos mo ng gamot para i-recheck ka ulit, yung urine mo ulit, itetest natin kung malinis na ba o hindi. Dapat libre na yun yung pangalawa. Pero ang nangyari ngayon, pag nagpapacheck up ulit sa urine, babayad siya ulit ng another 1.3. Yun yung point ng mga nagreklamo sa amin. Yes po, Senator. Okay, Senator, ang DOH po, sila po yung nag-regulate po ng prices natin at kung ano po yung Okay, kasamang nandito ba examina- DOH? Nandito man DOH? And po. kung ano lang po ang So, ba't kasama- yung inaalaw po na paulit-ulit na mag-charge itong super care? Why did you allow them to do that? Ma'am, don't laugh. No. Don't laugh. This is serious matter, ma'am. Yes, good afternoon, Mr. Chair.
With regards to the charges, we set a standard for charges for the medical examination. Yung pag-repeat exam na yan, it's beyond our, Beyond your control, yes. beyond your regulation na. Because we have the minimum. Okay. So, tuturo mo sila ulit. Hindi na natin. Oh, kayo na yon. Tinuturo niyo sa DOH, tinuturo ulit kayo. Pabalik sa inyo. Yes po, Senator. Sir, Apo, come on. Come on. Apo, pwede ko po bang sabihin na yung binigay? Ang nangyari pa kasi kuminsan sir, hanggang 3 beses pa pinabalik-balik yung ating seaman, yung would-be seaman. 3 beses, so 3 beses magbabayad ng 1,313. Oh, Huwag ganon. Hindi po siya. Kaya ang gusto ko mangyari dapat package na kung may nakita dyan, confirmatory, and then resetahan ng gamot, let's use UTI again kasi yun ang ginamit mo. Inom ka ng gamot para paggamot sa UTI, and then after a few days, magpasa ka ng urine specimen mo, and then itetest namin. Libre na dapat yun, package yun. Yes, Secretary Kakdak. Mr. Chair, ako naman po, ang parang iba ang take ko kasi ang term na ginamit is confirmatory. Kung may UTI na po yung tao, treatment na po ang susunod. Why do you need to confirm whether totoong may UTI siya and establish mo nang may UTI siya? But that's just my preliminary comment, Mr. Chair. My real comment is, under the DMW rules, the cost of the PEME shall be charged to the principal and the employer. So the mere fact, and in fact, it's punishable. Cancellation is the penalty kung ang isang LMA, Licensed Manning Agency, ay yan ay tinotolerate. So my basic question is, bakit nyo pinapayagan na tumanggap ng pera mula sa seafarer in the first place? Yung binabayaran po ng ating principal at saka ng employer po natin initially is basically for the initial medical examination. Pag sinabi nating initial, tulad yan, ang package po ng ating DOH is worth 2,000 pesos for the basic examination, which includes the physical examination of the crew member, the audiometry, visual acuity, color testing, chest x-ray, urinalysis, CBC with platelet, and also blood typing, and also RPR. So yan po, yan lang yung test na required. Tinry naming squeeze ang budget na sinabi ng DOH lang lahat ng examination na yon, babayaran namin ang doktor, ang dentista, ang so worth 2,000 pesos na gagawin sa pasyente. Ang pagkakaintindi po namin, pag nagbayad po ang company ng 2,000 para dito sa ating initial na medical examination, kung walang sakit ang crew member, Secretary Kakdak, you're saying na dapat hindi magbabayad yung seaman. Sino mo dapat magbabayad ng PEME? Principal for employer through the manning agent. So bakit sinisingil ng super, ano ito? dapat parang ang kausap po ng clinic yung manning agent, and then ang tao just go in and out.